Amen. Good morning po sa inyo lahat. Amen. Magandang umaga po sa inyo. Turn around and say good morning sa lahat ng nasa likod, nasa harap ninyo, nasa kanan, nasa kaliwa. Ngitian po ninyo yung tunay na ngiti, ha? Yung tunay na ngiti. Huwag yung ngiting bagong gising. Yan. Yung ngiti na parang naligo din ba? Sige po, sige, huwag kayong mahiya. Kayo na lang magkakatabi, nahihiya pa kayo magngitian, ano? Amen. Are you happy that you're in the house of God this morning? Amen. Masaya po ba tayo na nasa pangalawang linggo na po tayo ng March? Parang noong nakaraan lang, nagsasabi tayo na nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo ay nasa unang linggo ng buwan ng Marso. Ngayon, pangalawa na. Sa malay-malayan po natin. Actually, ang March ay meron pong 5 Sunday, pero hindi natin mamamalayan yan. Sunod nito, magugulat na lang tayo. Tapos na po yung March, and then ilang kaimbot na lang, Merry Christmas na naman ang bati natin. Diba? Pero salamat po sa Panginoon dahil ngayong umaga tayo po ay natagpuan sa kanyang simbahan. Amen? Amen. Are you happy that you're in the house of God? Amen. Amen. Kaya ngayon po ay tuloy-tuloy po tayo and sa ating pong Sunday School. Are you excited? Amen? Are you learning something from our Sunday School? Amen? Amen. And tuloy-tuloy yung ating pong pag-aaral patungkol po sa doctrine of creation. And kung kayo po ay talagang nakikinig at sumusubaybay sa ating pong Sunday School, sinimulan po natin ito sa tinatawag po nating subject na ex nihilo or yung tinatawag nating out of nothing. No? Sapagkat doon natin, ang goal natin dito ay makita po natin ang Diyos sa kanya pong creation. No? Kaya, sunod-sunod yan na pag-usapan natin, napunta tayo sa statement of creator. Ngayon naman, pag-uusapan po natin ngayong umaga is the masterpiece of the master. Okay? The masterpiece of the master. Again, it's all about the doctrine of creation. And kung kayo po ay nakukuha nyo na yung ating topic ngayong pong ating Sunday School, which is the masterpiece of the master, ang ating pong pag-uusapan po dito is yung pinaka-highlight ng creation ng Diyos, which is tayo. Amen? Masaya po ba kayo na tayo yung pinaka-highlight ng creation? Parang hindi. Sige, susubukan natin pangitiin kayo ngayong umaga. No, pag after this Sunday School, hindi pa kayo natuwa na kayo yung highlight ng creation ng Diyos. Siguraduhin yung tao kayo. Alright. Psalms chapter 139 of your Bibles, please. Psalms chapter 139. Ito yung paborito ng ito yung mga verse, favorite verse ng mga taong mahilig mag-selfie. Ito yung verse nila eh. Kasi pang-caption nila to, pang-caption. Pupunta sa background na dagat, matataas na building, tapos mag-selfie, and then caption, Psalms 139. Verse number 14. Okay? Na alam niyo na kung bakit caption niya ng mga mahilig mag-selfie na po. Psalms, pero minsan napuputol lang sa unang fully. Psalms chapter 139, verse number 14. Are you there? Amen. The Bible says, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Okay? So pag-aaralan po natin is the masterpiece of the master. Tayo po ay manalangin. Our most gracious Heavenly Father, O God, we thank you for this day that you have given to us. Salamat po sa panibagong buhay at sa panibagong kalakasan na inyo pong pinagkaloob po sa bawat isa po sa amin. Kayo po, Diyos, ang patuloy po na manguna, Panginoon, sa aming pong pag-aaral sa aming pong Sunday School. Ngayon pong umaga po na ito, gisingin niyo po ang aming mga diwa
At huwag niyong pahintulutan na ang dyablo ay magkaroon po ng puwang sa aming kalagitnaan. Bigyan niyo po kami ng sapat na pangunawa, O Diyos, sa pamamagitan ng pakikinig ng inyong salita. Bigyan niyo kami ng bukas na puso at bukas na kaisipan upang ma-realize po namin at makita po namin, Panginoon, ang kadakilaan niyo po sa creation pa lamang, sa pagsisimula pa lamang. Maraming salamat po at patawarin niyo po kami sa iyong pagkukulang at pagkakasala. Holy Spirit, please flow through me and make me a blessing to your people. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. And once again, ang ating pong pag-aaralan ngayong pong umaga po na ito is the masterpiece of creation. At ito po ay pasok pa rin doon sa subject natin na doctrine of creation, which is very important, mga kapatid. I hope that everybody is listening para po sa mga kapatiran po namin na pumapasok pa lamang, no, ay sunod lamang po kayo sa mga ushers na nandiyan dyan, and they will be a great help para po sa inyo to give you the best seat na talagang makakapakinig po kayo na maayos. Okay? Now, just like what I've said few Sundays ago, brethren, in our Sunday school, ang pagkakilala po natin sa Diyos, mga kapatid, ay hindi lang po natin ito basta malalaman na nasa gitna or nasa bandang dulo ng ating pong buhay, kundi in-establish na ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos sa pasimula pa lamang. Kaya nga right in the very first verse of the Bible says, in the beginning, God created the heaven and the earth. Gaya po ng ating pag-aaral ng mga nakaraang linggo, ang talata po na yon ay wala po kayong makikitang pause, wala po kayong makikitang comma, colon, semicolon, or anumang uri ng pagtigil sa kalagitnaan ng verse po na yon. It's because of the reason that verse is a direct and powerful statement that states, God is in the beginning. And sabi ko nga po, sa pasimula ng kanyang paglikha ng langit at ng lupa, ipinamalas niya kaagad yung kanyang pagiging omnipresent. Ipinaranas niya kaagad, ipinakita niya sa tao yung kanyang kapangyarihan that He just not the creator, but He involved Himself as the creator of all things. Kaya nga makikita po natin, mga kapatid, mula sa creation ng langit at lupa, from being void, from being darkness, or yung kadiliman ang nagahari, He moved. Sabi ng verse number 2 of the book of Genesis, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. So right there and then, mga kapatid, makikita po natin ang involvement ng Diyos. And isa sa mga sikat na palatandaan ng involvement ng Diyos sa kanya pong nilikha, sa kanya pong paglikha is none other than His Word. Alam naman po natin yan as we all look doon po sa creation account, which is in Genesis chapter number 1 and chapter number 2, makikita nyo po yung salita lagi sa umpisa na, and God said. Okay? And God said. So from there, makikita nyo po yung total involvement ng Diyos sa kanya pong paglikha. Kaya nga po ngayon, as we come to an end of the doctrine of creation, ang dulo is the highlight of His creation. And as we look sa highlight ng kanya pong paglikha sa langit at lupa, the highlight of the creation is none other than when He created man. Kumbaga, sabi niya nga, sa lahat ng nilikha niya, He saw that it was good. And after the creation of man, and after the creation of woman, the ending is, it was very good. So sa madalit sabi, mga kapatid, I'm not saying that God disregard the cattle or the beast of the field or the fowls of the air. Hindi ko sa sinasabi na binabaliwala niya po yun. But as you all notice, as we all notice, ang pinaka-highlight ng kanyang creation ay walang iba kundi ang paglikha niya sa tao. And I think that we are so blessed na matawag na tayo po ang pinaka-highlight ng creation. Sa madalit sabi, mga kapatid,
The earth is nothing kung walang tao. Sabi nga ng Biblia, in verse number 2 of the book of Genesis, the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Not until the Spirit of God moved upon the face of the waters, nagkaroon ng itsura ang mundo. Amen? Ngayon, the fact that the earth now is ready, everything is set. Merong tree, merong langit at lupa, merong dagat, merong lahat na ay kumpleto. Pero as God looked through the world, it is not yet complete, not until He made the highlight of His creation. At tayo po yun bilang isang tao. And sabi ko nga po, kapag pinag-aralan natin ang highlight of the creation, we can say that human is the masterpiece of the master. Human is the masterpiece of the master. Kung hindi ba kayo kumbinsido, mga kapatid, ang ibig sabihin po ng highlight of the creation is, ikaw at ako ang masterpiece ng master. Ibig sabihin, ikaw ang pinaka nagpaganda sa mundo na ito. Ikaw ang Okay, let's just put it this way. Ikaw ang nagpaganda at nagpagwapo sa mundong ito. Wala pa rin talagang naniniwala. Mukhang maraming tumingin sa inyo sa salamin ngayong umaga. Okay? So, sa madalit sabi mga kapatid, yung nakikita nating ganda ng dagat, yung nakikita nating mga, anong tawag natin dyan, mga tourist attraction places, yung mga lugar na kung saan talagang minsan hindi mo maiiwasan, hindi mo alam kung expectation versus reality lang kapag nakita mo sa social media. But the truth of the matter is, brethren, is that you will remain in the expectation kung walang tao. Alam niyo po mga kapatid, habang pinag-aaralan ko po yung creation, yung doctrine of creation, sabi ko, totoo nga. You will remain in the expectation na ito yung talagang itsura, pero kahit kailan, kung walang tao, hindi ka makakapunta sa reality. Bagay, hindi mo makikita yung reality. Bakit? It's because of the reason the highlight is when God created man. Sabi ko nga po, it is the masterpiece of the master. Now, pag tayo po ay tumingin sa isang painting, alam ko familiar po kayo sa painting na tinatawag, no? Yung mga minsan ay meron dyan, lalo na kapag pumunta po kayo dito sa may Venice Mall, dito sa may McKinley. Kaya sino na po nakapunta dyan? Taas po ang kamay. No, alam ko lahat, konti lang. Uwe. Yan dyan sa may Venice Mall. May kita nyo, may mga painting dyan minsan sa loob ng restaurant. Pero mostly makikita mo yung tinatawag na painting nila sa mga walls. Yan yung highlight nila eh. Yung mga pagpipaint sa malls. Now, makikita mo dyan mga kapatid, it is one thing to look at a beautiful painting, and as you get closer to that painting, you will admire the artist. Minsan nga from distance pa lang, pag nakita mong maganda, ang tanong mo kaagad, sino kaya ang gumawa niyan? Minsan hindi mo mabanggit yung, ang ganda naman ng painting na yan. Hindi minsan pag nakita mo kaagad na yan ay maganda, yan ay attractive. Ang una mong tanong, sino ang gumawa niyan? Di ba? Sino ang gumawa niyan? Pero mga kapatid, it is another thing to realize that the artist is actually present within the painting. Alam niyo po ba mga kapatid, ganyan, sa totoo lang po, naging interesado lang naman akong tumingin dyan sa painting nung nakita ko yung pirma ni Sir Nino Hindi si Nino ha. Si Sir Nino Ilaida. Yan, kung kilala nyo po siya. Yung pintor natin sa Tarlac. Kaya kung bakit ganun kaganda ang mga pintura sa building na yung simento pinagbukang kahoy, dahil po sa kanya yun. Kaya makikita nyo yan dyan, hanapin nyo minsan. May pirma siya dyan. Yung magagandang pader na makikita ninyo, may painting sa baba nun, bandang kanan, makikita nyo nakalagay doon, Nino I.
Yan yung kanyang minsan sa pag tinignan mo, sabi ko mong bira, pag tinignan mo ang ganda. Pero habang lumalapit ka, mas lalo mong nakikita yung pagiging present nung painter sa paggawa niyan. Ibig sabihin ko po mga kapatid, for example na lang, kapag pumunta kayo sa Tarlac, di ba you will admire na parang titingnan mo, ang bira, ganito yung itsura, kahoy ba talaga to? Pero makikita mo sa bawat stroke, sa bawat paglapat nung sinasabi nilang brush nila, sa paglapat nung bawat gamit nila na pen and the brush, makikita mo, the painter is always giving themselves para yung paint ay magkaroon ng buhay. Okay? Kasi, if they will not do it, mga kapatid, it will remain, kumbaga, redundant yung painting. Parehas ng design dito, ang haba-haba na ng disenyo, pero parehas pa rin. Makikita nyo po, sa Tarlac, pag pumunta kayo, lahat yan mukhang kahoy. Pero pag tiningnan mo, di ba, hindi siya nakakasawang tingnan. Because as you look through the paint, kung paano nila ginawa, makikita mo na, pare-parehas yung itsura, pero every stroke of the paint ay ramdam mo na ginawa nila yon with their full passion. Ginawa po nila yon with their full passion. Now, sa atin, bilang isang Kristiyano po mga kapatid, we often talk about God being an omnipresent God. Pag tayo, sa pag-uusap po natin bilang isang Kristiyano, pinag-uusapan po natin ang Diyos sa kanyang pagiging omnipresent. He is present everywhere. Pero dito po, sa talata na ating pong binasa, in the book of Psalms, chapter number 139, verse number 14, binigay po sa atin ito yung katotohanan that down to a deeply personal level of God being present when He created us as His masterpiece. Sabi ko nga pinag-aaralan natin lagi yung pagiging omnipresent ng Diyos. But in the book of Psalms chapter 139, this passage brings us the truth to a deeply personal level when God created us as His masterpiece. Makikita niyo po in the book of Genesis. Let's open our Bibles. In the book of Genesis chapter number 1. Genesis chapter number 1. Okay, just follow me carefully, brethren. Genesis chapter number 1. Tama ba itong ating oras? Yan, tama. Okay? Genesis chapter number 1. Mapapansin niyo po dyan, starting from verse number 3. Okay? Lahat ng creation ay nagsimula na po sa phrase na, and God said. Okay? And God said. Verse number 6, and God said. Verse number 9, and God said. 11, and God said. At may kita, verse number 14, and God said. Verse number 17, and God set. So kung makikita niyo po mga kapatid, hanggang sa matapos yung creation ng langit at lupa, makikita natin yung pag-involve ng Diyos. Makikita natin yung involvement ng sovereign creator. Makikita natin yung involvement ng divine creator. But when He created us, tao, as His masterpiece, ang makikita po natin not just only the presence of the divine creator, but we can see when He created man as the highlight of everything, we can see the divine signature. The divine signature. Ibig sabihin mga kapatid, sabi ko po sa inyo kanina, going back to the illustration pagdating sa painting, for you to see kung gaano kahalaga sa painter yung painting na yan, ang makikita mo dyan ay yung pirma. One thing that makes it personal
sa painter kapag yan ay pinirmahan niya. Minsan, meron pong nangyayari na sa isang painting, pwedeng ma-remain anonymous yung painter. Pero kapag sobrang personal sa kanya, yung pag-paint niya doon sa isang painting, lalagyan niya yan ng pirma. Minsan, hindi sa gilid, minsan nasa likod. And what makes it more valuable is not the painting itself, but the signature. Kapag tumingin ka sa painting, sa isang painting, yes, nandiyan dyan, the beauty is in it, nandiyan dyan yung ganda ng painting, but what makes it more valuable and more expensive? Alam nyo, may mga taong mahilig sa ganyan, no? Yung sumasali sa auction, pagdating sa painting, and they will spend a large amount of money. Minsan kung titingnan mo, parang ano ba itong mga to? Pag nabasa yan, wala na yan. Pag yan ay nilaro ng anak, sinaksakan ng ballpen na gano'n, tapos hinila, pababa, tapos na. Eh kung yung family portrait yung pangalang, nagagalit na kayo eh. How much more yung expensive painting ba? Because of the reason na, whether we accept it or not, yes, the beauty is on the painting. But what makes it more valuable is the signature. Ang nagbigay ng buhay, mga kapatid, sa totoo lang, doon sa painting is the signature. When the artist finishes a piece, they will sign it. Bakit po? For us, for them, na masabi sa atin na that is very personal to me. According to the verse na ating pong binasa in the book of Psalms, God's signature is written in our DNA. God's signature is written in our DNA. Now, as we balikan po natin, Psalms 139. Now, makikita po natin dito kung papaano po na-involve ang divine signature sa ating pong buhay bilang kanyang masterpiece. In the book of Psalms 139, verse number 14, the Bible says, I will praise thee, for I am fearfully, dyan muna tayo, fearfully made. Okay? Makikita nyo po mga kapatid, hindi ibig sabihin nito, nakakatakot ka. Bagamat sabihin natin may mga itsurang nakakatakot minsan, di ba? Oh. Pero hindi ibig sabihin nito, nakakatakot ka. Oh, lalo na yung mga hindi marunong umiti. No, yung kalang paggising sa umaga pa lang, simangot na kaagad. O, para sa mga young people, hindi kagwapuhan at kagandahan ang hindi pagngiti. Anong tawag dyan? Fierce look. Diba? Yung mga nakaganyan lang. Oh. Tapos yung ngiti, ngiwi lang. Diba? Minsan, akala nila fashion yan pagdating sa mukha. Yan, literal fearfully yan. Pero in the Bible, mga kapatid, dito po sa ating pong talatang pong binasa, in the original context ng talata po na ito, ang ibig sabihin po ng fearfully, it is a sense of awe, reverence, and a profound respect. Yan po ang ibig sabihin ng fearfully. Ibig sabihin po mga kapatid, we are created with a level of detail to the point that ikaw mismo, ay hindi makapaniwala kung paano ka nilikha ng Diyos. O minsan, di ba, haharap ka sa salamin, magsusuklay ka, sasabihin mo, ang gwapo naman ng lalaki na to na nasa salamin. Ba to, nakakainis, ang ganda ko naman. Di ba? Minsan, ganyan yung sinasabi natin. Alam nyo po, minsan sa atin nakakatawa yan, but haven't you noticed, brethren, that it is one of the signatures of God when He created us. Yung tipong pagtingin mo sa sarili mo, mamamangha ka. Yung tipong pagtingin mo ng picture mo ng then and now. Kaya ganadong-ganado ka mag-post sa Facebook ng then versus now. Yung payat ka ba, tapos bigla kang lobo nung now. Di ba? Tuwang-tuwa ka sa itsura mo pagdating sa ganyan eh.
Talagang excited ka, maghahanap ka talaga. Minsan yung then, pag nakita mo yung now mo na sobrang satisfied ka, my goodness, talagang hahalongkayin mo yung baul ng sinaunang picture mo. Maipakita mo lang na mula pangit hanggang maganda, hanggang gwapo ka na ngayon. Di ba? But minsan sa atin nakakatawa yan eh. It became a laughing stock ng tao na pag nakita mo, ikaw mismo hindi ka makapaniwala eh. Alam niyo ba, sabi ko nga, sa atin nakakatawa yan. Pag pinost mo, matatawa ka. Pag tiningnan ng ibang tao, mamamangha ka. Pero ikaw mismo, mga kapatid, manghang-mangha ka eh. It's because of the reason, yan ang palatandaan na may pirma ang Diyos nung nilikha ka. It is the, sabi ng Bible, I will praise thee, for I am fearfully made. It means you have, when God created you, you have the sense of awe. You have the sense of reverence and a profound respect. Because you are created, we are created with a level of detail. I can remember, mga kapatid, si Sir Roy, ay nung meron po siyang sasakyan, isang sasakyan, na kanyang pinalinis, tuwan-tuwa siya nung dinala niya dito. Kasi talagang every detail of the car ay talagang makikita niya, na makikita mo na malinis. Matagal lang sasakyan, matagal niyang hindi nagamit, matagal na stock, pero pagbukas mo ng pinto, ang bango, amoy bago. Bakit? It's because of the reason, nung nilinis, every detail of it, yung level ng paglilinis ay hindi basta-basta. Now, it's just an illustration. Ilipat natin when God created us. When God created us, He created us with a different level of detail. For example, you have the body. Isipin nyo kung puro tayo soul. Diba? We have now the body. The body is talking about the physical. The house that interacts with the physical world. It is the body. You have the spirit, the breath of life. It means the part of man that connects directly to God. I'm telling now you the details of a man. The body is the physical. The house, it is the house that interacts with the physical world. Kaya natin nai-enjoy ang mga bagay sa ibabaw ng lupa na ito kasi ginawan tayo ng Diyos ng isang lalagyan. Pangalawa, the spirit, the breath of life. It is the part of us that connects directly to God. Bakit? It is the breath of life. And lastly, you have the soul. The self-consciousness. It is the seat of personality, intellect, emotions. It is the real you. You see the detail, mga kapatid? You have the body, the spirit, and the soul. Alam niyo po ba, ngayon, may lumalabas na tinatawag po nilang dualism. And that is just the body and the soul. Kung titingnan niyo po, if that is just the body and the soul, nasan yung buhay? Where is life? And nakakalungkot sa ganyang klaseng katuruan, they give much more importance to the body rather than the soul. Na meron silang paniwala na kaya nanghihina ang soul, it's because nanghihina ang body. And kung titingnan po natin, according to the level of detail, when God created us, salungat na salungat, wala itong pakiramdam kung wala ang spirit at ang soul. Because the spirit is the breath of life. The soul is the real you. Now, without those two, brethren, the body is nothing. Kaya nga nung sinasabi natin, the physical death, kapag humiwalay na ang kaluluwa sa katawan, wala na po itong pakiramdam. Kaya nga kahit anong iyak natin dyan, kapag ito ay nasa ataul na, hindi na yan sasagot. At kapag yan ay sumagot, my goodness, kanya-kanyang takbo tayo for sure. Diba? Kaya nga, this is just the physical. But as we all understand, the level of detail, mga kapatid, makikita nyo po, habang binabaybay ko yung body, yung spirit, at yung soul,
may kanya-kanyang purpose. The body is the physical. Ito po ay lalagyan for us to interact with the beauty of the world that God has created for us. The spirit, the breath of life. Ito po yung buhay na ibinigay po sa atin for the body to become alive. And also the soul, which is ikaw. Yung intellect, yung personality mo, the emotion, it is the real you. Sabi ko nga, kung papansinin niyo po yung tatlong detail po na yan, diyan yung makikita na kaya tayo ngayon namamangha sa ating sarili. It's because walang taong buhay ngayon na hindi kumpleto ang tatlo na ito. Kung hindi po kayo maniwala, baka mumu kayo ngayong umaga. Because you will not be here had it not been for the level of the detail of how God created us. Hindi mo mai-enjoy yung bakasyon mo noong nakaraang bakasyon. Hindi mo mai-enjoy ang kinakain mo. Hindi mo mai-enjoy ang blessings na ibinibigay sa iyo if had it not been for the level of detail. That is why, ikaw mismo, just like David, you can say that I am fearfully made. You are fearfully made. Hindi ka nakakatakot, ibig sabihin, but you are created with a deep respect and awe and reverence. Ganyan ang isang tao. Ganyan po tayo inilikha. Not just only that, brethren, but also the Bible says, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderfully. Ibig sabihin mga kapatid, ito pong talata po na ito, itong part ng talata po na ito, it says that we, as God created us, we are set apart or we are created as distinguished creation. Tayo po ay hindi bunga ng mass production. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Hindi ang tao, nung nilikha ng Diyos ang tao, hindi tayo bunga ng mass production. You are, each and every one of us, are a custom design of God. Kaya huwag kang magagalit kung ganyan ang etsura mo. Ganyan ka nilikha ng Diyos. At dapat kang magpasalamat dyan. You are wonderfully made. Amen. You are wonderfully made. Bakit? Kung para sa iyo mukha ka lang fearfully, pero nais kong sabihin sa iyo, you are wonderfully made. You are a custom designed by God, mga kapatid. Hindi ka naniniwala? Sige, buksan natin ang Bible natin. Genesis chapter 3. Genesis chapter number 3 in verse number 26. Genesis chapter number 3 in verse number 26. Ang sabi po ng Bible, sabay-sabay natin tingnan mga kapatid. Ang sabi po ng Bible in Genesis chapter number 3. Genesis 1. Genesis chapter 1. Genesis chapter number 1, verse number 26. The Bible says, and God said, let us make man in our image. Hindi lang po dyan nagtapos. After our likeness. Sino po ang nagsasalita? God. Ang sabi ng Bible, ang sabi ng Diyos, let us make man in our image, after our likeness. Ngayon, naniniwala ka na custom design ka. Kasi kung hindi ka custom design, we are not created in the image of God. When He created the cattle, the beasts of the field, the fowls of the air, everything is created after their kind. Pero salamat na lang that we are not created after the kind of the beasts of the field and after the kind of the fowls of the air, but God said, let us make man in our image
after our likeness. Alam niyo po mga kapatid kung ano pa ang nagpaganda dito at nagsabi that this is a custom design, that you and I are a custom design by God. This verse isn't just about physical appearance, but it is about our nature and authority. It's all about the nature and authority. Alam niyo po mga kapatid, during those times, in the ancient times, makikita natin yung mga kings, they are setting up images for us to know who is the ruler of the land. Who is the ruler of the land? Yan po mga kapatid ang senyales kung bakit sila nagpapagawa ng image. Yung matataas, yung mga idols that they are setting up. Di ba? Kaya sila nagpapagawa ng ganyan for us, for the people to know na kung sino yung nagro-rule ng land. Tingnan niyo po, when God created us, He created us into His own image. For us to know that He is the ruler of our life. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, the creation of man as a custom designed by God, hindi lang po involved dyan ang physical appearance, but it involves, it's about the nature and the authority. Another one. Let's open our Bibles also in the book of Genesis chapter number 1. 1 pa rin po. Genesis chapter 1 verse number 27 this time. Sabi po ng Bible sa verse number 26, and God said, let us make man in our image after our likeness. In verse number 27, ang sabi po ng Bible, so God created man in His own image. Kaya nga makikita nyo po dito mga kapatid, yung value ng tao ay hindi bumababa. Kaya nga dapat hindi natin ipagpapalit. The lesson here, brethren, is this. Hindi natin dapat ipagpalit. Okay? Yung katangian natin at hindi natin dapat baliwalain yung ating pagkatao. It's because of the reason, again, you and I are a custom designed by God. Custom design ka eh. Mahal yan pag binenta mo, pero wag mo ibibenta sarili mo. Di ba? Wag mong, paano ko po sinabi na wag natin ibibenta? Wag natin ibibenta yung sarili natin sa mundo. Wag natin ipagpapalit yung karangalan natin bilang isang tao para sa karangyaan ng mundo. It's because of the reason, again, we are a custom designed by God. Lastly, in the book of Psalms 139, makikita po natin, the last part of the verse says, my soul knoweth right well. My soul, sabi po ng Bible, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Now, nagtapos po mga kapatid, the lesson concludes with a scientific fact, but with a personal realization. Knowing you are wonderfully made changes how you view yourself and others. Alam niyo po, ito po ang lesson dito eh. Ngayong alam po natin mga kapatid, that we are created with a deep kind of level ng detail ng Diyos sa buhay natin, we can tell na nagbago ang tingin natin sa ating sarili at tingin natin at pagtingin natin sa iba. Pansin niyo po ba, ikaw mismo dati sa sarili mo, wala kang believe eh. Di ba? Hindi ka nga naniniwala. Naniniwala ka lang maganda ka at pogi ka kapag sinabi ng mama mo. Di ba? Pag sinabi ng magulang mong maganda ka at gwapo ka, doon ka lang naniniwala eh. Pero ngayon nung nakilala mo ang Panginoon, nalaman mo yung katotohanan na custom design ka ba, abba, panay post na yan. Lahat na ng social media account meron na siyang picture. Dati yung profile niya, yung black and white lang, yung walang tao, yung kala mo bagong gawa. Di ba?
Dati nagtatanggal ka pa ng profile, ngayon hindi ka na nagtatanggal ng profile. Dati ang profile mo lang, quotation lang sa t-shirt mo. Ngayon mukha mo na. Bakit? Because you already know that you are a custom designed by God. Di ba? You have now the full confidence. Maglalakad ka na dyan, ang confident ka, talagang straight ka na maglakad. Bakit? It doesn't matter how others saw you. Or kung paano ka tingnan ng ibang tao. What matters most is that you are a masterpiece of the Master. You are a masterpiece of the Master. Dati, ang lakas mo manglait. Pag nakakita ka ng taong lumabas na medyo hindi mo kursunada, pipicturan mo pang pasikreto. Oh, hulaan kung sino to. Oh, pogi yarn. Di ba? Magaganon-ganon ka pa ng picture. Magpo-post ka pa, pero nagbago ang tingin mo sa kapwa mo tao. Bakit na-realize mo dahil hindi lang ikaw, kundi pati siya ay custom design din ng Diyos. Higit sa lahat mga kapatid, ngayon marunong ka nang magpasalamat sa anumang kalagayan meron ka ngayon. Hindi ka na pala reklamo sa kalagayan mo. Hindi ka na, ano ba to? Ito lang. Mga kapatid, tandaan nyo po, nung kinreate tayo ng Diyos, hindi niya pinindot yung autopic. Walang autopic sa creation. Walang autopic. Sabi ng Bible, we are all created in the image and the likeness of God. And most especially in chapter number 2, verse number 7, makikita po natin dyan mga kapatid, kung paano po tayo nilikha ng Diyos. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Dito po makikita natin na tinuruan po tayo mga kapatid that God's presence in our life isn't just something we look for, but it is something that we carry within our origin. Kaya nga, be proud na tao ka. Be proud na tao ka, sabi ko po. Amen? Huwag kang maniwala na galing ka sa unggoy. Bagamat sa bagamat, may mukha. Pero huwag kang maniwala. Huwag kang papayag na mas matimbang sa iyo ang anumang klase ng hayop sa ibabaw ng lupa na ito. Bakit? Above all, you are given the authority to have dominion over everything. Bakit po? It's because alam natin yan within ourselves that we are the masterpiece of the Master. And sabi ko nga po sa inyo, ewan ko po sa inyo, pero ako mga kapatid, lubos ako nagpapasalamat sa Diyos that I am the highlight of the creation. Kaya nga, be proud of who you are. Sabi nga nila, be proud of yourself ba? Be yourself, naks. Be yourself, tapos galit ka sa sarili mo. Di ba? Eh buti pa yung ibang tao, nagsasabing hindi siya natutulog kasi binabantayan niya yung sarili niya. At least, ganun niya pahalagaan yung sarili niya. Oh. Pero mga kapatid, kidding aside, let's all be thankful and let's, just like David, let's praise God for we are fearfully and wonderfully made. Masasabi natin that marvelous are thy works because we know it within ourselves. Amen? Amen. Amen. Tayo po lahat ay magsitayo and let us close in prayer para po sa ating pong Sunday School ngayong pong umaga po na ito. I hope you learned something. Amen? Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na kami po muli ay natuto mula po sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa kasiyahan ng katotohanan mula po sa inyong salita. Salamat na hindi niyo po kami hinahayaan na maging bulag sa katotohanan sa pamamagitan ng pagka-Diyos niyo po sa aming pong buhay. Thank you for creating us in your own image and after your likeness. Because had it not been for it, oh God, hindi po namin masasabi na mai-enjoy namin ang mga bagay sa ibabaw ng lupa po na ito. But thank you for the opportunity. Thank you for your faithfulness to us, oh God. And please, kayo po ang patuloy na magpanatili po ng aming po natutunan sa aming pong puso't isipan upang sa gayon ay patuloy po namin itong masuklian, Panginoon, at mai-return po namin
ang pagpupuri, Panginoon, at pagtataas ng inyo pong pangalan sa ginawa niyo po sa amin. Bless the whole service, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Remain standing and let's sing song. Amen. Page 161, A New Name in Glory. Page 161, A New Name in Glory. On the first stanza, ready to sing. I was a sinner, but I came, pardon to receive from my Lord. This was freely given, and I found that He always kept His word, There's a new name, amen, and it's mine, oh yes, it's mine. And the wine brought in, sing the story, as cedar has come home. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to roam. I was humbly kneeling at the